Mahimuntag Mindanao, adlaw Merkules, katapos ang adlaw sa Hulyo 31. Yan ang headlines sa News Patrol. DSWD, giklarong wala na nga daot ang mga relief goods. Pag-apod-apod og mga hinabang sa mga biktima sa Bagyong Pablo, gitakda karong adlaw. Mga residente sa Bunawan, namiligro sa gas leak. Mga magparehistro sa COMELEC, gitan-awng mudagsa karong ulahing adlaw sa registration. Ug daghang lugar sa Davao del Sur, latagan ug linya sa kuryente. Kapamilya ni Anang Detalye sa News Patrol. Gilimod sa DSWD ang report nga nangalata na ang relief goods nga para sa mga nabiktima sa Bagyong Pablo, samtang ginastock sa DPWH. Si Hernal Tokmo sa report. Halos 8 ka bulan human miigo ang Bagyong Pablo sa Compostela Valley ug Davao Oriental. Pero dagan gihapong pondo sa relief goods ang nakatambak dinhi sa Disaster Risk Response Operation Office sa DPWH sa Panakan, Davao City. Gilimod sa DSWD ang report nga nangadaot na ang ilang mga relief goods kay gipaningkamutan nga hinlo ang palibot. Bisan makita ang lawa-lawa sa mga relief goods, gipaniguro sa mga warehouse keeper nga ginatabunan kini og trapal o ginapatong aron dili mabasa sa ulan. Nagapanghinlo sab ang mga 4-piece beneficiary una ang repacking. Wala man gyud tay inunta nadaot gyud na siya. Actually kanang iyahalang kadto lang silupin ang naay daot nga silupin tungod kay dali ba ang mga daot nga silupin o kanang nipis nga silupin. Dapat una mi magtrabaho lipihan sa yun mo daan. Atong ginasiguraduhan nakatarima, then at the end of repacking, at the end of the day gidabutan ang trapal. First in, first out basis pagito, sir. Sumala sa DSWD 11, bagong pinalit ang mga relief goods. Gani sugdan na nila ang second wave sa relief operation ug mga adlaw. Ding libuan ka food packs ang ipangapod-apod sa Oriental ug Comval Province. Usa sa mga naglaom nga makadawat pag-usab og hinabang ang 80 anyos nga lola nga si Pasita dinhi sa New Bataan, Compostela Valley. Mayo pa katapos ang hinabang ang nadawat ni Lola. Busa samtang nagahulat kini, naningkamot siya sa pagtanom og kamatis aron naay makwartahan. Sa payag lang sab nga gama sa tinabas nga sako o gamakan nagpuyo si Lola Pasita. Human na bungkag sa Pablo ang daang balay. Kamatay trabahong tarong na, umasli trabahong mayo. Pero kinamang paitag yun. Nagulat pa gid mi og dunay pailain nga motabang diha sa para ang among mga katawhan ri sa barangay daw man malugluwagan ilang panginabuhi. Hangtod Agosto na lang kutob ang relief distribution sa DSWD alang sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Nabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga residente sa Bunawan, Davao City humang nga nag-leak ang usa sa gidudahang cylinder tank nga gigaba sa junk shop kagahapon. Delikado ang kemikal kay mismo mga dahon dool sa gibutangan ng alaya. Na report ni Vina Araneta. Gikordon sa Bureau of Fire ang kalsada sa Road 24. Purok size Barangay Bunawan, Davao City kagahapon. Aron ma-isolate ang ilang giputos nga gidudahang cylinder tank nga nag-leak. Humang gigabas ni Edwin Balatuna nga trabahante sa usa ka junk shop. Gibutang kini sa basurahan o gipalibutan og masking tape aron ma-contain ang chemical. Nga gipangunaan sa self-contained breathing apparatus team. Nangalaya ang mga dahon diyang na-expose sa chemical. Lagan mi sir. Ano? Punto na mo kumbutok. Isirit yay? Sirit. Gigabas ko na nila thinking unsay sulod ni ani, but eventually nahitabo, nakuan sila, nahilo sila, nalipong sila sa fumes nga nigawas. Nasayran niya ang cylinder tank, gibaligya lang sa junk shop. Gigabas sa trabahante sa pagtuong makwartahan ng bakal ni ini. As of now, ang atong concern is not the containment of the chemical kay nakadulot siya o ganang lain nga pag sa atong ginhawa. Busa ang mga residente, nagsuot og mask tungod sa kabaho. Ang uban, sama ni Liza, nagbutang na lang og panyo panagang sa kabaho. Sakit sa ilong, sakit sa mata. Nya og imo totonlan mura og kanang lain kayo murag arat. Pagabot sa hazardous materials responders, gigamitan dayon og chemical detector. Sa na-detect sa Bureau of Fire, CH4 o compressed methane gas kini. Gidala ang tangke sa magtuod maa garbage disposal aron mas maistudyohan. Vina Araneta, ABS-CBN News.
Nadagpanan tulo ka mga responsable sa pagdunggab patay sa working student nga magsaulog unta sa yang adlaw na tawahan kagahapon. Robbery hold up ang motibo sa pagdunggab sa biktima. Si Hernel Tokmo sa report. Gisukit-sukit og pangutana ni Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa ang mga dinakpan nga nalambigit sa pagpatay kang Kenneth Lloyd Biton. Nadakpan sa Talomo Police ang tulo ka mga menor de edad. Human sila gitug-an sa ila mismong kauban nga sakop sa Sagrado Gang. Samtang arestado sabang mag-uyab nga sakop sa RNL Gang nga mo'y nagbaligya sa cellphone nga gikawat sa tulo ka mga menor de edad. Pasakaan og kasong murder ang mga dinakpan samtang gihigay na usab ang kaso sa namaligya sa kinawat nga cellphone. Pero una pa man sila gipaslak sa prisuhan. Naghinilakay ang usa sa mga dinakpan hastang iyang inahan. Nagwild sabang lola kay dili makatuo nga mabuhat sa iyang apo ang krimen. Ugo ko kay balujod nga ano na silisig siguro na sa iyong mga barkada na danid ba. Apan giangkon mismo sa iyang anak nga siya ang midunggab sa biktima. Sukol na magsinggit na sir. Natulong ni sir. Kisa ni Singgit. Ang buwan, biktima sir. Yung sa niya pagsukol. Ikuan na niya sir. Wakli-wakli na niya. Dala sa mga ratulong. Lunga mo, lagan na yun eh. Diligyan na mo intensyon sir. Intensyon naman na mo ito sir. Ang silpon lang yun sir. Di sir, ang tuyo naman yun. Kuhan, warta lang. No, nanginit mo niya. Yan na lang ginunggab. Mapasalamaton sabang pamilya Biton sa paspas nga aksyon sa kapulisan. Kung inana mo ka-classic nga krimen, struggling working student, naling kamo tao na magtrabaho, working student, tapos nag-withdraw kwarta kaya para gastuhon sa iyang birthday taon karong adlaw, then madisgrasya lang, mamatay lang, dugabo lang, hulapo lang. Ang public sentiment there is very strong against the perpetrators. So kung makita nimo, in fact, ang naghatag og gwapo nga lead sa solusyon sa maong kaso, isa ka membro gihapon nila sa Sagrado Gang. Nawagan ko kay Mayor nga safety pa batan rin sa Davao nga ingani ang nahitabo. Gusto na ako nga makuhaan niyo sila. Kaya nga nung ako mangod nilang gilabtan nga. Wala'y bisyo, dili manigarilyo, dili mo inom. Para ni Patricia Biton, buutan o gugihan ang anak niyang si Kenneth. Butan yun lang mga kong anak. Pinangga kayo ito na ako. Wala mo kayo ituan. Nasa balay. Eskwela. Wala eskwela. Nasa balay. Eskwela, trabaho lang dito. Girumbosab sa mga silingan ni Kenneth ang Talomo Police Station o perting sukuan nila sa mga dinakpan. Itag ng dalhon sa kalohanang sakop sa NPA nga nasakpan sa Digos City. Aron dito tumango ng mga kasong gisang at batog kaniya. Si Bona Pamplona sa report. Gibisita ni 10th ID Commanding Officer Major General Ariel Bernardo si Maria Loida Toso Magpatok alias Kaibyang ug Kagwen samtang nakapriso kini sa Digos Police Station. Gikonsidera sa kasundaluhan nga usa ka high profile nga dinakpan si Magpatok sanglit gitudlo kining secretary sa Far South Mindanao Regional Committee sa No People's Army. Walay kumpiyansa ang kapulisan sa ilang seguridad pagbantay sa high profile nga piniriso. Nitabang sab og pagbantay ang mga sundalo nga sakop sa 39th IB. She secured here. Anyway, mayroon naman tayong additional augmentation with the 39th IB. Aside pa na may tao sila, magdagdag pa sila ng additional para mas strengthen pa kasi alam natin na high profile to. We're always ready. Generally, we're always ready. We're prepared. Matod ni Major General Bernardo sa presuhan na sa Bikutan Taguig idiretso si Magpatok kay delikado kini kung ibalhin pa sa agusan. He may be brought to Taguig. Yeah, it's very risky and convenience for us. And maybe convenient din sa kanya kasi lalagari siya. We will work on it the soonest kasi within 10 days kailangan may action dun sa transfer ng custody. Si Magpatok dunay 500,000 pesos nga patong sa ulo tungod sa mga kaso niining giatubang. Base sa initial investigation sa kasundaluhan, 31 katuig na sa kalihukan si Magpatok, gani napatay sa engkwentro ang bana niini dito sa Agusan del Sur. Dako ang pasalamat sab sa kasundaluhan sa gihimong kooperasyon sa komunidad alang sa pagkasikop ni Magpatok. Makikita nyo,
people now wants to put a stop in this one. So we expect that more arrests will be done. And makikita mo rin, meron ka rin nakikita sa kanilang disillusionment, parang dissension, discontentment from within. Unang kabulan nga gipanidaan sa kasunduluhan si Magpatok nga nagatuyok sa Davao Region samtang nagarecruit og mga batanon ug mga lumad para sa kalihukan. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Last day na sa filing sa registration sa COMELEC karong adlaw. Busa nagpahimang no COMELEC nga kuto bala 5 sa hapon na lang sila taman modawat og application for registration. Yan report ni Vina Araneta. Usa ka adlaw una ang deadline. Nagdasok gihapon gawa sa COMELEC 3rd District Office ang mga registrants para sa barangay ug SK elections. Kay giusab nila ang ilang sistema. Giuna karon ang mga namuyo sa hilit nga lugar sa 3rd District Davao City, sama sa Marilog ug Baguio District. Unahon sab nila ang mga nagpalista. Nakalista, ginakol na lang baybala yung mga barangay na natulog dito. Apan nag-uulang wala pa sa listahan, sama ni Kapitan Danilo Gumapak sa barangay Tawan-Tawan, nga 40 pa lang sa iyang nasakupan ang narehistro. Mapabalik dito sa among barangay kay kadtong among gasto sa sakyanan padulong din dito na lang unta na mo igasto, bahalag kami pa mubayad aning mga taga-kumilik nga maserve lang ang tao sa among barangay. Samtang dinhi sa 1st District, lahi na ang linya sa babae ug lalaki. Ang linya sa tunga, express lane, alang sa mga buntis. Delikado ang ubang mga lalaki mo take advantage nga magdutdutay, so maabusuhan ang mga babae. So gilain na mo ang linya sa babae, gilain pod ang sa lalaki. Nya, ang sa tunga mao ni ang amo ang linya for the express lane, PWD, senior citizen o heavily pregnant. Admitado ang COMELEC nga kulang gid sila sa personahe o computers. Gani, sa miaging mga adlaw, mulapas pa sila sa alas 5 sa hapon nga cut-off, aron daghan ang marehistro. Basin dili may makakuan ba, dili may makaabot dito nga makabalik ang gapon mi ug makapoy pa jud, nga init pa jud. Pagdating namin doon, wala na, close na, balik naman kami bukas. Hangtod karong adlaw na lang ang registration sa COMELEC, kutob alas 5 sa hapon. Kung mga adlawon gyud siguro sila, kanat makarehistro sila. So kung moanhi sila hayag na uudto na, dako ang posibilidad nga di na gyud sila makalusot. Nangandam na ang COMELEC sa pagdagsang sa mga magparehistro karong adlaw ato sa deadline sa registration. Vina Araneta, ABS-CBN News. Diyos mga kapamilya kay nakaboton na o makabaton na og libreng electric light ang mga pamilyang Kabo sa Davao del Sur pinagi sa programa ni Pinoy nga Electrification Program. The report ni Bona Pamplona. Gikalipay sa 11 ka mga panimalay sa Sitio Tondo, Barangay Aplaya, Digos City, nga sila ang napili nga libreng tauran ug hatagan og kuryente sa Davao del Sur Electric Cooperative. Sukad 1993 nga nagpuyo si Cleofe Daita sa Barangay Aplaya, karon pa kini nakakuryente. Sa iyang trabaho nga paglabada, dili kaya niini nga magpataod og kuryente, busa mitsa na lang ang ginagamit niini. Ang pagpasuga sa Dasurico sa mga residente sa Sitio ug Porok ang kabahin sa electrification program, ubos ni Pangulong Benigno Aquino III. Nalipay ko kay siga na mo suga. Hayag na kaayo. Fire hazard kayo, hazardos kayo tungod kay indigenous ang mga material nga gigamit, kining mga sulirap lang unya gaspin ang ginagamit nila, so mas maayo nga kinigyod nga kuryente. Una mahuman ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III sa 2016, target sa National Electrification Administration ug sa Dasurico nga matagan og kuryente ang 1,600 ka mga sitio sa Davao del Sur nga moabot sab sa 300,000 ka mga household ang makabenepisyo. Sulod lang sa 7 ka adlaw, 50 ka mga sitio o 150 ka mga balay ang nasugaan sa Dasurico sa 9 ka mga munisipalidad sa Davao del Sur. Gilantaw sab sa Dasurico nga una mahuman ang tuig 2013. Makumpleto na ang 238 ka mga sitio o 15,000 ka mga balay nga mabutangan og kuryente. Ang maong programa dunay 269 million pesos nga budget alang sa electrification